Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So napag-uusapan nga natin ang issue kay Mikey Williams sa last few videos natin. Ito nga ay matapos na for the second time in 2 years ay hindi siya sumisipot sa mga games ng Token Text dahil sa gusto niyang i-renegotiate ang kanyang kontrata. Gusto niya nga magpataas ng sahod kaya naman hindi siya naglalako ngayon para sa Token Text sa East Asia Super League. Walang duda na napakahusay nga niyang player. Agad siya naging 2-time Finals MVP sa PBA in just 2 years. Ganun pa man, ang ginagawa niya nga ay isang bagay na hindi natin naririnig sa mga proven players o mas proven players sa saligan tulad nila Junmar Fajardo. May contract clause nga siya na pwede makipag-renegotiate, ngunit ibig sabihin ay both sides ay magkasundo dapat, hindi yung gusto lang ng isa ang masusunod, and as of now ay posibleng breach of contract na ang ginagawa ni Mikey Williams. May max contract na nga si Mikey Williams ngayon, so max na nga ibig sabihin ay sagad na ito, so hindi nga natin tiyak kung ano pa ang gusto niyang iangat dito. Dati ay napagbigyan siya ng Token Text dahil may offer din siya sa NBL, kaya naman tinatapatan lang nga ito ng TNT. Ngunit ngayon ay mukhang pagod na nga si Jojo Lastimosa dito. Matapos sa matambakan sa EASL, sinabi niya nga na hindi nila inaasahan ang pagbabalik ni Mikey Williams anytime soon. Ang expected lang nga ay si Calvin Oftana. Agad din na binara ni Lastimosa ang mga katanungan at sinabi na hindi niya ito iniisip ngayon dahil nagko-coach siya. Na kay Chat Reyes nga daw ang trabaho na ito ngayon pertaining to fixing the issue of contract ni Mikey. As of now ay nasa US pa din ang 6'2" guard ng Token Text at mukhang wala nga siyang planong sundin ang kanyang kontrata at magpakita sa team hanggat hindi nasusunod ang kanyang gusto. Sa ngayon ay injured si Poy Eram at Justin Chua. Matagal din na out si RR Pugoy. May 10-day break din si Calvin Oftana matapos ang Asian Games. At ngayon si Mikey Williams ay muling nagre-request ng pagbabago sa kanyang contract. Ano ba masasabi no tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay D'Angelo Russell. Noong West Finals nga ay nagkalat siya. Almost buong playoffs nga ay naging maalat ang kanyang performance at inulan siya ng batikos. Former All-Star and number 2 pick nga siya mga kaibigan, ngunit ang undrafted Austin Reeves ang kinoconsider bilang parte ng Big 3 ni Anthony Davis at LeBron James. At ngayon ay kinuha nga ng Lakers sa free agency si Gabe Vincent. Kaya naman naging debate nga sa mga fans kung sino ba sa kanila ang magiging starting point guard ng Lakers. Well, ngayong preseason nga ay pinapakita ni D'Lo na siya ang karapat-dapat na starting point guard ng Lakers. Napakainit nga ng kanyang shooting ngayon mga kaibigan. Better decision making din ang kanyang ginagawa at nagpapakita siya ng hustle sa depensa. Isa sa mga weakness niya last season, kaya naman nilalabas na nga siya tuwing 4th quarter at mas ginagamit na si Dennis Schroeder. As of now ay napakaganda nga ng pinapakita niya mga kaibigan. Ang tanong na lang nga ay kung mananatili ba siyang consistent, lalo na sa mga games na may halaga tulad ng playoffs kung saan matindi na ang scouting report sa kanya ng ibang teams. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?